dahil sa sunod-sunod na karumal-dumal na krimen, nabuhay ang panawagan na ibalik ang parusang kamatayan. Pero mismo si Pangulong Noynoy Aquino tutol. Nakatutok si Chino Gaston. Araw ng undas ng magimbal ang publiko sa brutal na pagpatay sa UST graduate na si Cyrus Magalang. Sinaksak ni Cyrus at binagsakan pa ng hollow block sa ulo. Ilang araw lang ang lumipas, natagpuan naman ang bangkay ng ginang na si Kylie Baroka sa isang motel sa Maynila. Kasama pa ng biktima ang dalawa niyang anak sa kwarto nang mangyari ang krimen. Ang sospek, ang karelasyon umano ng biktima na si PO3 Ronald Fontejon. Wala pang isang linggo, natagpuan ang katawan ng modelo at HRM student na si Julie Ann Rodelas sa Cubao, Quezon City at tad ng tama ng bala ng baril. Para sa kaanak ng mga biktima, hindi sapat ang habang buhay na pagkakakulong para sa mga sospek. Siguro gagaan ang loob namin kung mapaparusahan siya ng death penalty. Kung maibabalik lang sana yung death penalty ngayon, ibalik na nang matuto silang dalawa. Paniwala rin ng Volunteers Against Crime and Corruption, panahon ng ibalik ang death penalty. Dapat po ang pamahalaan, ang gobyerno, isipin na po ninyo na dapat panahon na pong ibalik ang death penalty law sa mga ganito pong mga karumal-dumal na krimen. Sa ngayon, may dalawang panukala para sa pagbabalik ng death penalty na nakabinbin ngayon sa Kamara. Pero hindi pabor si Pangulong Noynoy Aquino. Hindi pa perfect yung ating judicial system. Nandun pa rin yung potential. You know, I used to think that if you have been given all of the opportunities to defend yourself and you're still proven guilty, para tama yung death penalty. Pangamba ng Pangulo, baka raw may inosenteng akusado na mahatulan ng kamatayan. Ang hakbang ng gobyerno para sugpuin ang kriminalidad, pagpapalakas sa sistema ng kapulisan. Tutol din ang Pro-Life Philippines sa pagpapanumbalik ng death penalty. Bawat tao raw ay may pagkakataong magsisi at magbago. Mula nang matapos ang rehimeng Marcos, noong 1993 lang nanumbalik ang death penalty sa ilalim ng Administrasyong Ramos. Pero 1999 na sa ilalim ng Estrada Administration nang unang ipatupad ang kauna-unahang lethal injection sa nahatulang si Leo Echegaray. 6 na iba pa ang nabitay sa loob ng 11 buwan bago nagpatupad ng moratorium sa death penalty si Estrada. Pero sa ilalim ng panunungkulan ni dating Pangulong Arroyo, pinirmahan ang Republic Act 9346 na nagtatanggal sa death penalty. Kung ibabalik ang bitay, malaking tanong pa rin kung ito na nga ang solusyon para mabawasan na ang krimen sa bansa. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.